Dumako ho tayo kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Eto, nako. Nako ha, si dating Pangulo, wala na daw humatandaan. Nananawagan po yung PDP, nananawagan, no? Kay Marcos. Ba't si Marcos? Ba't si PBBM? Abala si PBBM doon po sa pagsugpo ng korupsyon sa Pilipinas. Bakit si PBBM? Di ba? Payagang makauwi si Digong. Ang kausapin nyo, naknantokwa naman kayo, ICC. Si Digong nasa kamay ng mga ICC. Nandoon si dating Pangulong Duterte. Wala po sa kamay ni Marcos yan. Si Pangulo, ayan o, kung makikita nyo, bayan-bayan ang pinupuntahan ng ating Pangulo para po makita yung mga ghost project. Para po masolusyonan yung lumalalang korupsyon ng ating bayan. Mahuli yung mga corrupt na opisyal ho, mga bossing. Yan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit si Bongbong Marcos ang magpapauwi dyan? Kahit, siguro kahit maglupasay ang Pangulong Bongbong Marcos sa harap po ng ICC, hindi papayagang umuwi yan eh. Hindi uuso. Uulitin ko na naman. Sa ilang daang beses ko nang sinabi. Sa ICC, hindi uso ang call a friend. Sabi ni Alan Peter Cuyatanos, sumipot lang si Garma, inatake na tuloy. Madaming masasabi yun si Garma eh. Diba? Kahit to, ilang beses maglupasay, kahit pa sumama araw-araw sa rally ng mga DDS, na sabi ni Maharlika, wala na daw pong 100 o 500 ang pumupunta doon sa rally nila. Kahit sumama, araw-araw ang Pangulo, hindi papakawalan yan, hindi pa lalabasin yan. Nandiyan din sa ICC yan. No? Kasi pinagmumukha nitong mga ito na si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod do kung bakit nananatiling nakakulong si Duterte. 2017 may kaso na yan. Kasama nga po si Senator Trillanes. At si Alejano, di ba kasama ng mga biktima, sila yung mga pumunta doon sa ICC para maghain ng kaso. Ano ginawa ni Duterte? Ay, iniimbestigahan nyo ako ha. O sige, hindi na kami sasali sa ICC. Isa pang naging problema yun ng dating Pangulo. Bakit to? Kung nasa ICC pa din tayo, di ba? Kung nasa ICC pa din tayo at sakop, kumbaga, kasali pa din tayo dyan, pag ni-request ni Pangulong Bongbong Marcos na dito na lang sa amin gawin yan, ganyan, baka sagutin pa tayo ng ICC, o sige, total naman, kasapi kayo sa amin. Di ba? Talakayin mo rin yung backdoor na ginawa ni Trililing na kinwestiyon ni Enrile. Ay, oo, gusto mo ngayon na. Di ba? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Si Trillanes, binenta ang Pilipinas. Ilang beses nag-backdoor. Pero napansin ng mamamayang Pilipino na chuchu itong si Duterte sa mga China versus doon sa si Trillanes ang nagbenta ng Pilipinas. Di ba? Sabi ko naman sa inyo mga DDS ayan out of topic pa natin yan. Di ba? Eto, isama na natin. Ano sabi ni Roque? Ang yabang-yabang daw ni Pangulong Bongbong Marcos kasi daw kukumpunihin yung barko natin, yung barko ng Pilipinas, pero ipinangangalandakan daw, mga kababayan. Noong panahon daw ho ng dating Pangulong Duterte, hindi daw ho nila pinangangalandakan yun. Patago daw po nilang ginagawa yun kasi takot sa China na makita. Biruin mo, barko mo, no? Naka sadsad doon sa mismo mong sa mismo mong teritoryo. Takot ka? 'Di ba? Ito pa. RDJR. UNCLOS. Lumabas yung resulta ng UNCLOS. Panahon nitong mamang ito. 'Di ba? Ano sabi ng mamang yan? Ay, papel lang yan. Ay, dagat lang yan. Ay, buhangin lang. Ay, bato lang yan.
nahahalata lalo na mas eto ang nagbenta. Di ba? Yung ibinibintang nila kay Trillanes, mas nakikita ng mamamayang Pilipino, mas mukhang nagbenta si Digong kaysa kay Trillanes eh. Ito, tingnan mo nga, nakabalandra na. Kung para talaga siya doon sa West Philippine Sea, para sa Pilipinas. Aba, boss, inasikaso niya yun. Kakapanalo niya pa lang. Mainit na mainit yung kanyang pangalan sa buong mundo. Di ba? Mainit na mainit, pinag-uusapan siya, kaliwat kanan. Kaya lang nga, ang sabi, yung presidente ng Pilipinas, mamamatay tao. Yun yung pinag-uusapan sa buong mundo. Di ba? O tapos biglang sasabihin niya, eto po yung pagkakapanalo namin sa UNCLOS. Di ba? Eto po yung pagkakapanalo namin sa UNCLOS. Kami po ang may karapatan dyan. Naku, madaming susuporta sa ating mga bayan nun. Madaming susuporta ang mga bansa sa atin nun. Bakit hindi ginawa? At isa pa ha, sabi ni Larry Gadon. Yun naman talaga eh. Doon naman talaga pupunta yun eh. Hindi nga napatunayan nila yung pagbebenta ni Trillanes eh. Pupunta talaga yan dyan sa mga Duterte dahil sila yung nagbibintang. Ayaw mo nang marinig ngayon. Eto pa. Bago daw to ma-ICC, pumunta ng Hong Kong daw. Sa Hong Kong, para konektado sa China. Hihingi ng asylum. Kaso, hindi pinagbigyan ni Xi Jinping. Di ba? Hindi pinagbigyan ni Xi Jinping. Bakit nga nung tinanong ni Enrile, bakit hindi sinagot? Malay ko kay Trillanes nung panahon na yun, ang nakikita namin, eto, di ba? Mas lamang na tinalikuran ni Digong, yung West Philippine Sea. Kanina pa yan, Mark Ramos, kaya itatanong lang namin kung gusto niya, talakayin yung pangako ni Mark Colet. Wag na, tama na yun, okay na yan, hayaan mo na Tyra L. Crisostomo. Selective ho ang mga DDS, ayaw nilang nababanggit yan. Balikan natin si dating Pangulong Duterte. No? Sabi dito, he deserved to return to the land of his birth. Baka po kapag ka nakagarap po na, baka po kapag ka sa tamang panahon. Sa tamang panahon ho, balik na yan. No? Pero ngayon, tingin ko malabo. Kasi ang sinasabi ho dito, mga kababayan, is hindi na daw po matandaan yung araw, panahon, etc. At kung ano-ano pa daw. Di hintayin na lang na matandaan saka magtuloy-tuloy na doon sa hearing. Ganun lang naman yun. Antayin, di ba? Hindi mo pala sabi, RDJR, hindi mo pala alam, birahin mo si Trillanes hanggat ilabas niya ang katotohanan. Hindi. Ganito yan. Pinapalabas mo yung katotohanan kay Trillanes doon. Samantalang ang nakikita na nga namin is mukhang etong tatay mo ang talagang nag-traitor sa Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Paano pag sinabi namin ilabas yung mga bank account din nito? Diba? Paano pag sinabi, di ba? Ilabas na din lahat ng bank account nito. Ilalabas ba? Sinabi din ni Trillanes yun, ha? Sabi nila, kakasuhan daw. Sabi nung company dating Pangulong dati, kakasuhan namin si Trillanes. Bakit walang kaso? Si Trillanes hanggang ngayon. Sasabihin po ng korte, naku, buksan nyo nga yung bank account na yan para matahimik na si Trillanes. Pag walang nakita na perang pumapasok diyan, di pahiya si Trillanes. Diba? Kaso pag may nakita, pahiya sa mamamayang Pilipino. Diba? He deserved to return. Selective, anak na Selective, lahat na nga na sinasabi ko. Lahat na nga nang inaano mo, ayan na Ano bibirahin namin kay Trillanes? Mas napapatunayan na itong mga amo mo o itong mga boss mo o itong mga idol mo. Paano pa naging selective yun? Lahat ng topic na inilapag dyan, nawawala na nga yung vlog namin doon sa topic na dapat namin topic para sa iyo na nga Tapos selective pa din. Anak ng tokwang pusa to, ano ba to?
Mga DDS naman, wag naman kayong mag-type-type diyan ng kung ano-ano lang yung gusto ninyo. 'Di ba? Oh, nalayo na nga yung topic namin para mapagbigyan lang tapos selective pa din ako. 'Di ba? Oh, meron BBM din ang naku meron meron ganun pa. BBM din ang binoto ko. Hindi papatok dito 'yan. Anyway, alisin na natin 'to, nasasaktan ho sila mga kababayan. Kailan iuuwi ang dating Pangulong Duterte? Siguro 'pag nakabili ho ng magandang garapon. 'Yun, baka doon ho maiuwi. Anyway, alisin ko na ho ito mga kababayan.